Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating 2 p.m. service. Pwede pong tayong tumayong lahat. Para sa mga bago pa lang nandito, papakilala ulit ako. Ako po si Pastor Henry, pinakabatang pastor dito. Bago po tayo mag-pray, basahin muna natin yung Salmo chapter 8 verse 1. Tutunan siguro. O Lord, Panginoon naming sobrang great mo talaga. Sa buong mundo, kitang-kita ng lahat. Abot sa langit ang papuri sa iyo. Kinakanta yun ng mga bata kasama ang mga baby. Nagtayo ka ng depensang matibay laban sa iyong mga kaaway para matigil ang kalaban at mga gustong gumanti. Grabe po si Lord. Karapat dapat talaga siyang purihin. Kasi sabi ni King David, grabe daw si Lord. Pati mga bata, yung papuri ng mga bata, yung pala nagpapatigil sa kaaway natin. Yung mga kalaban ng Diyos. Ano ba yung kalaban ng Diyos? Naisip lang natin mga demonyo, di ba? Pero lahat ng mga nagpapatigil sa faith natin, papatigilin nyo sa pagpupuri natin sa Panginoon, sa pag-awit. Kaya ngayon, itaas natin yung mga kamay natin para sa Panginoon. At tayo'y aawit sa Panginoon. Pero mag-pray po muna tayo. Father God in heaven, salamat po. Dahil kami ay nakakataas pa ng kamay, Panginoon, pupurihin ka namin, ibibigay sa iyo ang lahat ng kalulatian, Panginoon. Lahat ng karangalan ay sa iyo, Panginoon. Kaya naman nakadakilaan mo. Kung bumaba man sa amin ito ngayong oras na ito, yun ay dahil lang sa iyo. Panginoon, wala kaming kaya. Hindi namin ito deserve. Pero Panginoon, alam namin mahal na mahal mo kami. Kaya aawitan ka namin, pupurihin ka namin ngayong hapong ito. In Jesus' name. Amen. Lord, we worship you, God. Bawit mo tayo sa Panginoon. Promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. All my life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Come on. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Hey! Fix my eyes upon your faithfulness. By side, surely goodness it will follow me. Every moment of my life, I've got joy like a river, joy like a river in my soul.
peace to the restless, strength to the weary heart. You give light to the darkness, joy is where you are. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness, joy is where you are. You give hope to the hopeless, the restless, weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness, joy is where you are. I've got joy. I've got joy. I've got joy, Lord. I've got joy. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Yeah, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Oh, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Shout this out! I've got joy! I've got joy! I've got joy! You Jesus! I've got joy! Lord! I've got joy! I've got joy! You Jesus! I've got joy! I've got joy! Glory to you! Praises to you, Jesus alone! We thank you, God! Thank you, God. Thank you, Lord. We worship you. Lahat ng gusto naming sabihin is a thanksgiving to you, God, for what you have given us, Panginoon, every day, God. You alone, Panginoon, ay sapat na. Kung kami nga marunong kami magbigay, ikaw pa kaya na aming Panginoon at tagapagligtas at aming Creator, Lord. Salamat, God. Ang aming tanging kailangan. Salamat, Lord. Oh, ikaw ang tanging kailangan, Jesus. Kaya ko pang ibigay ang lahat, kung sa sarili hindi na sapat. Kay raming kulang di kayang punan. Ikaw lang makapagpuno sa amin, Lord. Laging sinusubok ang pusong pagal, ngunit umaapaw iyong pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinunan, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa
ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyo, mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ba't kailangan tutugunan? Lord, sabihin mo lang sa amin, God. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Hilumin mo ang pagdududa, katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyo, mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katama. Panginoon, Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Gaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Ramdam namin ang presensya mo, Lord. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyo, mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Aming Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Salamat, Lord. Lord, thank you. Thank you for your presence na nananahan, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Lord, dahil nandito ka, Panginoon. Lord, thank you for your faithfulness and goodness. Lord, sabi nga sa kanta, ikaw ang aming tanging kailangan, Lord. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan.
Lord, Ikaw ay dakila at kailanman, Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Sapat ka, Lord, sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa. Lord, lahat ng papuri ay nararapat lamang sa iyo, Lord. Lahat ng pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. Kaya, Lord, tinataas ka namin sa hapong ito. Ikaw lamang ang aming papupurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's continue to worship God through our giving by bringing back our tithes and offering to the Lord. So, lahat ba tayo dito ay excited na magbigay at ibalik ang kaloob para sa ating Panginoon? So, by the way, ako nga po pala si Goldie, one of the life group leaders here in Life Novaliches. And our verse for our giving for today is from Exodus chapter 35 verse 9. Ang sabi doon ay, pwede ba natin basahin? Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Background po for this word that we have read po. Ang sabi po dito is, makikita po natin dito kung ano yung ginawang preparation ng mga Israelites during nung ibibuild po nila yung tabernacle. So ano po yung tabernacle na yon? Yung tabernacle na po na yon during the time of Moses is a movable tent of meeting, they meeting each other. Parang ganito po sa atin that nag-house po doon yung Ark of the Covenant. So, ang sinasabi po na yon, yun po yung tabernacle. Sa Exodus chapter 35 verse 4 po, nirelate ni Moses yung God's command sa mga tao ng Israel na maging part sila in building the tabernacle. Sabi doon, in-emphasize ni Moses na dito na ang offerings na nila, na manggagaling sa kanila, should come from the willing hearts and not under compulsion. Nag-respond ng Israelites is nag-offer sila ng kanilang mga resources para mag-participate in building the tabernacle. Then, ang sabi dito, nag-respond sila through their generosity by bringing gold, bronze, silver, and other precious stones para makapag-build yung construction ng tabernacle. All the men and women whose heart moved eagerly offer their resources and talents. And what we can get about this story po, when Moses calls for offerings, people responded immediately. That's the heart of the people of Israel because they know that yung ibibigay nila at itatayo nila is for the church, is for the yun yung dwelling place nila para ma-meet nila yung presence ni Lord. They offered not just the resources, but even their skills and talents with a willing and a generous heart. So kagaya ng Israelites, nagagalak yung Panginoon sa kanila during that time because they give generously to His kingdom. And kagaya ngayon, masaya si Lord, masaya ang Panginoon sa atin that all of us gathered together, building and participating the advancement of His kingdom. Through our generosity, we can worship the Lord in a place that we can gather together and worship Him. Di ba ang sarap po sa feeling that we have this place, nagmi-meet po tayo every Sunday to worship the Lord that we serve. Church, thank you for your generosity by bringing back our tithes and offering. We continue to fulfill God's mission to send missionaries and preach the gospel in every nation. Hindi lang po pang Quezon City, but in every nation. With that, may I call the ushers to assist us in giving our offerings. And for those who prepare to give online, we can send it through GCash, Paymaya, and BDO. And let's pray, Lord, thank you for your goodness and faithfulness. We know that the God that we serve is a generous God na kailanman, Lord, hindi nagkulang. Ikaw, Lord, yung nagbigay sa amin ng resources, ng aming mga trabaho. Kaya, Lord, we honor you in our finances. Binabalik namin ito, Lord, ng may galak sa aming puso. Patuloy mo kaming samahan, Lord, at i-obey, Lord, ang salita mo. Lord, sa iyo po namin ibinibigay ang bawat pangangailangan namin, Lord, financial man, physically, spiritually healing,
Lord, gamitin mo kami bilang maging daluyan ng pagpapala ng bawat isa. And remind us, Lord, that always every blessings that we receive comes from you, Lord. It's not about us. It is also for the advancement of your kingdom. We love you and we praise it, and all praises belongs to you, Lord. And also, let's pray for the next generation. Lord, thank you for the privilege that of praising the next generation, Lord, where we can pass on the truth, the love that we experience from you, Lord. May they grow in the knowledge of the Lord, and when they grow up, they will continue to serve you and preach the gospel. May you bless every kids and families represented in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's continue to worship God. If you are the person that sometimes you think you're unloved, you're unacceptable, you're unworthy, remember that there is one person who loved you, and that love is unending love. That is Jesus. That is God. Lord, thank you for your love, your unending love that never changed, Panginoon. Thank you for giving that to us, Panginoon. Your love reminds us, Panginoon, that we are yours. Thank you, God. Your unending love, Jesus. There's no treasure, there's no silver and gold. There's no silver or gold, and no treasure untold that could draw me away from your heart. Will do. There's no silver or gold, there's no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Oh, Jesus, Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, Savior, now and forever your face, that's all I see. Now I all I am. Now all I am, I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, in your unending love, in your unending love, your love, Jesus. Letting go of the past, letting go.
Jesus, Jesus, nothing compares. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, God, Savior, now and forever is all I see. Jesus, Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, Savior, now and forever is all I see. Jesus, Jesus, to this grace that I'll by the wonder of your majesty. One thing I know, I found all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I found all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, in your unending love, in your unending love, in your unending love, in your unending love, in your unending love. Hebrews 11:23 to 28. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw that the child was beautiful, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Dahil sa faith, 3 months na tinago si Moses ng mga magulang niya pagkapanganak sa kanya. Nakita nilang maganda siyang bata at hindi sila natakot na huwag sundin ang hari. Dahil sa faith, nung malaki na si Moses, hindi siya pumayag na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Egypt. Mas pinili niyang maghirap kasama ang bayan ng Diyos
kesa magpakasaya sa kasalanan ng sandali lang. Para kay Moses, mas malaki ang pakinabang kung maghirap siya para sa Messiah kesa sa lahat ng kayamanan ng Egypt kasi nakafocus siya sa reward sa future. Dahil din sa faith, nagawang iwan ni Moses ang Egypt. Hindi siya natakot sa galit ng hari. Nagpursige siya kasi parang nakita niya ang Diyos na invisible sa iba. Dahil sa faith niya, tinatag niya ang Passover at inutos niyang wisikan ng dugo ang mga pintuan para hindi patayin ng angel of death ang mga panganay na lalaki ng mga Israelites. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa presence nyo na kasama namin ngayon. Habang nag-worship kami, hindi ka man po namin nakikita. Alam namin na nandito ka sa aming kalagitnaan. Lord, hindi kami pumunta dito para lang mag-ritual, para lang magsimba dahil nakasanayan namin. Nandito po kami sama-sama bilang isang pamilya, bilang isang church, kasi gusto po namin na ma-encounter ka. Panginoon, gusto naming maranasan ka ngayon. Kausapin niyo po kami gamit ang iyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na kami ay bibigyan niyo ng pagkakataon na masilayan ang kagandahan mo. Masilayan ang katotohanan mo. Na makita naming lahat na ikaw ay buhay, totoo at tapat sa iyong mga salita. Panginoon, i-build niyo po ang faith namin. Gaano man kalaki o kalait ang faith namin. Ang faith namin ay nanggagaling sa iyo. Hindi ito galing sa sarili namin. Kaya ngayon, Panginoon, humihingi kami ng malaking faith sa iyo. Malaking faith na pagkatiwalaan ang salita mo, pagkatiwalaan ang inutos mo, at sumunod sa pinapagawa niyo po sa amin. Panginoong Diyos, kami po ay excited lahat na makatanggap ng salita mula sa iyo, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming mga kaluluwa, kalakasan ng aming mga katawan, at ito ang nagbibigay sa amin ng direksyon at purpose sa buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakpakan natin sa Lord. Magandang hapon po sa inyo. Welcome dito sa Life Nova. So bago po kayo umupo, pwede ba kayong makipagkilala sa hindi nyo pa masyadong kakilala, ayan, palitan kayo ng pangalan, and pwede na po kayong umupo. Ayan. Welcome. Salamat po. Welcome sa Life Nova. Yan. Makakaupo na po tayo. I'm sure, pwede natin ituloy yan mamaya, no? Ilan po sa inyo, may nakilala kayong bago ngayon? Yon. Yan. So, welcome po sa inyong lahat. Ako si Tim, isa ako sa mga pastor dito. Yan. And welcome sa ating 2 p.m. service. Ngayong mga panghapon. Sabi nila, ang mga taga 2 p.m. service daw ang mga pinakagwapo at magaganda sa Life Church. Tama ba yon? Oo, no? Kayo daw yung pinaka-attend. Hindi daw kayo natutulog, no, sa service. Tama ba yun? Yun ang pagkakarinig ko eh. Oo. So ngayon, we're going through this series. Itong series ito ay tinatawag nating By Faith o sa pamamagitan ng pananampalataya. And it's a 3-part series. Tayo ay natapos na sa unang yugto nito last week. How many of you nandito kayo ng nakaraang linggo? So para sa mga wala dito nung nakaraang linggo, a quick summary. Pinag-uusapan natin yung pananampalataya. Pananampalataya, faith. Sa dinami-dami ng requirement ng Diyos, para ang isang tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya, pwede naman mag-donate ng pera, pwede naman gumawa ng mabuti, tumulong sa mahirap, pwede naman wag kumain ng matagal na panahon at mag-pray lang. Ang daming pwedeng i-require ng Diyos para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Pero hindi yon ang pinagawa ng Diyos. Isa yung pinaka-requirement niya para makilala natin siya at yon ay faith. Sabihin niyo sabay ko, faith. Ito lang yung tanging kaisa-isang bagay na pwedeng magdala ng ngiti sa labi ng Diyos. Don't get me wrong, natutuwa ang Diyos pag gumagawa tayo ng mabuti, natutuwa ang Diyos pag kumakanta tayo, natutuwa ang Diyos kapag
ginagawa natin yung pagpapalaki ng mga anak natin, pagiging tapat sa asawa natin, lahat ng yan, maganda sa Diyos yan. Pero ang pinaka gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Dinefine natin yung faith last week. Ang faith ay trust, tiwala ito, hope, pag-asa ito sa sinabi ng Diyos. On what God says. Not on what we see, and not on what our heart tells us. So sabi natin last week, recap lang to, no? Na ang faith ay, ito ay tiwala at pag-asa sa sinabi ng Diyos. So ang maganda naman kay God, iniwan niya yung word niya sa atin. Hindi natin kailangan manghula kung anong gusto niya. Hindi natin kailangan magpadugo ng manok, tapos maghingi ng senyales sa langit kung natuwa ba siya o hindi. Kasi binigay niya na yung salita niya sa atin. And nakalagay na sa salita niya kung ano yung gusto niyang gawin ng bayan ng Israel. Nagsimula muna siya sa Israel, and eventually, pinapasok niya na sa pamilya niya ang bawat bansa o bawat tribo sa buong planeta. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hanggat maaari, maligtas ang lahat, sa lahat ng lipi, sa lahat ng lahi, sa lahat ng bansa. Ngayon, anong pangalan ng series natin? By Faith. Sabihin nyo nga, by faith. So, kung may faith tayo, may pananampalataya tayo sa Diyos, ano yung pwede nating gawin? What can we do and accomplish? By hoping and trusting in God's Word. Ano kaya yung gagawin mo by faith? Let me tell you this. Hindi ko kayo binobola o gino-joke. Tignan nyo nga yung katabi nyo ngayon. Alam nyo ba na pinili ng Diyos yan dahil may ipapagawa dyan ang Diyos na sobrang importante sa mundong ito. Naniniwala ba kayo ron? Ilan sa'yo, nahihirapan kayong maniwala? Ilan sa'yo, pag tinignan nyo yung katabi nyo, parang kalokohan lang yung gagawin niya. Di ba? Parang gano'n. Parang magaling siya. Pero alam nyo ba, tandaan nyo ito, no? Walang nakakalapit sa Diyos unless ang Diyos ang lumapit sa atin. Pwede natin itong isipin, napunta ako sa church kasi may nag-invite sa akin. Napunta ako sa church kasi pinanganak ako sa isang magulang na Kristiyano na rin. No. Totoo yun. Lahat ng yun nangyari nga. Pero sabi ng Biblia sa atin, hindi tayo mapupunta sa Kanya nang hindi siya kumikilos sa kasaysayan ng sangkatauhan, palahilahin tayo papunta sa Kanya. Kung ba tayo nandito ngayon, hindi tayo lumapit sa Diyos. Siya ang lumapit sa atin. At binigyan niya tayo ng pagkakataon na marinig yung salita niya. Bakit? Kasi may pinapagawa siya. Ano yon? Yun yung pag-uusapan natin sa series na to, by faith. Ang Book of Hebrews, yung binasa natin, ay nagtala ito ng listahan ng mga tao na nagkaroon ng faith kay Yahweh. So, parang balikan natin yung sinabi natin noong umpisa. Kung faith ang nagpapasaya sa Diyos, gusto niya lahat tayo may faith. Ilan sa inyo may katabi, parang malaki yung faith niya. Malaki. Sobrang laki. Oo, talagang malaki. Ilan sa inyo katabi niyo, parang maliit lang yung faith niya. Maliit. Kahit maliit man yan o malaki, ang importante may faith tayo. And para magkaroon tayo ng faith, nagbigay siya ng mga halimbawa o examples ng mga tao sa Biblia na pwede nating tularan sa faith nila. At ang maganda pa sa kanila, hindi sila mga perpektong tao. Pag binasa mo yung kwento nila sa Genesis pa lang, malalaman mo lahat ng kapilyuhan nila, lahat ng sakit ng ulo na dinulot nila sa Diyos, hindi sila perpekto. Ilan sa inyo may katabi, mukhang perfect. Sabihin mo sa kanya, mukha lang. Oo, mukha ka lang perfect, pero hindi talaga. Oo. Dahil yun ang kagandahan sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Hindi siya naghahanap ng mga perpektong tao. Kung alam niyo lang ang puso ng Diyos, ang puso niya ay naghahanap ng mga makasalanang taong malayo sa Kanya at pilit niya itong nilalapit upang maging anak niya. Kung bubuksan niyo yung puso ng Diyos, umiiyak ang Diyos sa bawat isang makasalanang taong malayo sa Kanya. Ganun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Maunawain, maintindihin, mabait at mapagpasensya siya sa mga taong makasalanan. Tulad ko noon, dati akong makasalanan. Pero ginawa na akong anak ng Panginoon. Ginawa niya na akong tagasunod niya. So, bakit niya tayo inabot lahat? Dahil may ipapagawa siya sa atin. I kid you not. I'm not joking. May purpose kayo sa Panginoon. How do you know na may purpose ka pa? Buhay ka pa eh. May katabi ka ba mukhang buhay?
kung buhay ka pa, may purpose pa yung buhay mo. Alam nyo ba na ang daming pwedeng maging mali sa katawan ng tao para bigla tayong mamatay? Sa isang iglap, pwedeng kunin ni Lord yung buhay natin. And sa totoo lang na nakabangon tayo at nakapunta sa church, nakaligo. Alam ko yung iba hindi naligo dito. Mukha lang. But the mere fact na nandito tayo ngayon, napakalaking miracle nun. Mayroong himalang ginawa si Lord para mabuhay tayo. Kaya lang, ang daming tao na hindi nila nakikita yon. Sinasayang ang buhay. Sinasayang ang buhay sa paghanap ng mga bagay na wala naman talagang katuturan. At hindi naman niya madadala sa kabilang buhay pagtapos na yung kanyang buhay. So, importante na maintindihan natin ano ba yung gustong ipagawa ni Lord sa atin. Doon sa pinag-usapan natin si Abraham and Sarah last week. So, yung mga naka-miss out, no, nasa YouTube naman yan. Baka hindi nyo alam. No? Hanapin nyo lang yung Life Novaliches sa YouTube. So, hanapin nyo lang yung week 1 ng By Faith kung na-miss out ninyo. So, dito, sa verse 23, sabi dito, nagsimula na yung kwento tungkol kay Moses. So, ang character natin, ang character study natin ngayon ay si Moses. Si Moises. And ano ba yung dahilan kaya siya ginawang example sa faith niya? Ano ba yung pwede nating makuha sa experience ni Moses, i-download natin sa buhay natin, and i-apply natin? So, tingnan natin, ang very interesting sa buhay ni Moses, yung unang act of faith sa buhay niya, hindi sa kanya. Sa magulang niya. Tingnan nyo in verse 23, dahil sa faith, 3 months na tinago si Moses ng mga magulang niya pagkapanganak sa kanya. Nakita nilang maganda siyang bata at hindi sila natakot na huwag sundin ng hari. Ilan sa inyo nung bata kayo, tinatago kayo ng magulang nyo? Napakapangit naman ng batang, itago ko nga ito. Ilan sa inyo ganon? Oo, no? Ilan sa inyo may katabi, mukhang tinago siya ng magulang niya. No? Ayun, talagang, huwag palalabasin yan. No? Let me tell you this, kabaligtaran yung kay Moses. Hindi siya tinago kasi pagkapangit-pangit niya. Pastor, sobra ka naman. Akala ko ba walang pangit sa Diyos? Oo nga judgmental talaga yung mga tao, no? Kaya magagalit sa atin, wag judgmental, no? Magagalit sa atin yung TV5. Now, kaya ko to sinasabi kasi balik-kabaligtaran. Sobrang magandang lalaki yung batang yon. Sobrang pogi ng batang yon. And hindi to tungkol sa kapugian. Nakatingin na naman kayo sa akin. Hindi to tungkol sa kapugian. Iba yung point dito. Ano ba ang kwento ni Moses? Ang mga Israelita ay nanirahan sa Egypt bilang mga alipin. Tumulong silang itayo yung mga piramid. Kaya lang, dumami sila ng dumami sa sobrang dami nila. Na-insecure yung hari ng Egypt. Mas marami pa sa atin to. Paano kung bigla itong mag-aklas, sakupin tayo? Alam ko na. Patayin natin lahat ng batang lalaki ng mga Israelita. Tira lang natin lahat, puro babae. Para wala silang lakas na lumaban sa Ehipto. Yun na yung naging utos ng hari. So, siyempre, nagbabasa ka lang ng kwento, natutulog ka pa nga eh. Mga natutulog dito, babanggitin ko kayo. Kaya lang ako mga pangalan nyo lahat, ha? Kuya Robin, ha? Hindi, pagod yan si Kuya Robin sa pasada. Kayo, judgmental kayo. Okay, anyway, sabi nung hari, patayin lahat ng bata na 2 years old pababa. Ngayon, nagtatawanan tayo. Pero sa Israel noon, sa Egypt, sa Goshen, kung saan nakatira yung mga Israelita, hindi sila makatawa. Ako, meron akong 1-year-old, si Luke. Yung maingay kanina na nilabas si Peter. Imagine niyo, tinotokhang yung bawat bahay sa Israel at hindi drugs yung hinahanap. Baby. At pag nakitang lalaki yung baby, pinapatay. Grabe yung dinaanan ng mga Israelita nung panahon na yon. At kung hindi mo isusuko yung baby at papatayin, sabi ni Angie, buti babae yung anak ko. Kung di mo isusuko yung baby mo, papatayin yung magulang. Imagine niyo, mahal na mahal nila yung mga anak nila. Tapos, ang hirap ipanganak nun. Tapos, kukunin lang sa pilitan. At may mga
sanggol, nakakapanak pa lang, na hinabulot mula sa kamay ng mga magulang, sinaksak, pinatay ng mga kawal ng Ehipto. Grabe yung trahedya na pinagdaanan ng Israel noon. Pero may isang nanay at tatay na hindi sumunod sa utos ng hari. Tinignan nila yung anak nila at nakita nila na napakapogi ng anak nila. Hindi yung kapugian yung nagligtas sa anak nila. Alam mo kung ano? Dahil sa faith. Tumingin yung mga magulang sa batang yon at tinignan nila. Sabi nila, hindi naman ito papanganak ng Diyos na ganito ka cute. Ganito ka, kung wala naman tong purpose, sasaksakin lang. Isipin nyo ang daming magulang na sinuko yung anak nila. I'm sure, kaya pinili ng Diyos si Moses dahil sa faith din ng mga magulang niya. Dahil kung yung mga magulang niya, sumunod na takot sa hari, pinapatay na lang yung anak nila, wala tayong Moses ngayon. Pero dahil sa mga magulang niya, na tumingin sa mga bata at nakakita ng purpose ni God. Alam niyo kung ano yung faith? Ang sinasabi ng Hebrew sa atin, ang ibig sabihin ng faith, hinahanap mo kahit hindi mo makita yung purpose ng Diyos sa buhay ng isang tao. Ba't kaya nangyari to? Ba't kaya nangyari itong masamang bagay na to? Ba't kaya nangyari itong mabuting bagay na to? Iba-iba tayo ng interpretasyon eh. Malas ka lang. Eh, siguro kasi hindi ka naggamot eh. Mga ganyan. Pero ang ibig sabihin ng faith, lente yan. Para yung salamin. Di ba? Ilan sa inyo, meron ng pag walang salamin, hindi na makabasa. Ang salamin, ang reading glasses, nakakatulong yan na makabasa ka. Minsan, kailangan natin ng salamin sa buhay. Para mabasa, hindi yung kung ano-ano, kundi mabasa yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin na hindi nakikita ng iba. Grabe yung faith nung dalawang magulang na ito, no? Tinignan nila yung anak nila at hindi sila tumingin sa trahedya, ang nakita lang nila ay purpose. At sabi nila, merong purpose tong babying to. Tinago nila for 3 months. And then, nung malapit na silang mabisto, yung basket na lagayan ng tinapay, nilagyan nila ng sealant, nilagyan nila para hindi pasukin ng tubig, nilagay nila si Moses doon. At dahil papunta na, sabi nung isang kapitbahay nila, papunta na yung mga kawal, pinaanod nila si Moses na nasa basket sa Nile River. Ang galing din, no? Naghintay sila ng 3 months. Kasi kung pinaanod nila yun at 1 week, namatay yung bata. Hinintay muna nila na stable siya. And then, isipin nyo sa Nile River, may mga buhaya ron. Di ba, isang ngangay lang ng buhaya, di naka-jackpot siya. Libreng grab food yun. Dumating sa bibig niya. Pero yung mga magulang niya, may faith na iiwas to ng Diyos sa buhaya. Alam niyo ba kung sino nakapulot kay Moses? Si Trixie. Sa mga hindi nakaintindi ng joke na yun, may Moses kasing bata dito, nanay niya si Trixie. Pero hindi si Trixie yung nakapulot kay Moses. Yung prinsesa ng Ehipto. Grabe. Yung prinsesa, walang sariling anak. Ang tatay niya, Paraon, ang nag-utos na patayin lahat ng bata. Siya yung nakapulot ng baby na pinaanod sa basket. At anong pwede niyang gawin? Isumbong yun sa tatay niya. Kasi halata naman yung Israelita sa Ehipto eh. Pero ano din na nangyari dun sa prinsesa? Tumingin din siya dun sa bata. May purpose pala yung kapugian ni Moses. Kasi kahit yung prinsesa ng Egypt, pagtingin sa kanya, may nakitang purpose si God sa kanya. Siguro may nakalagay siya dito, purpose. Hindi, may nakita sa kanyang, mayroong batang to, may something sa batang to. So alam mong ginawa nung prinsesa, inampun niya si Moses at naging prinsipe sa palasyo. Matindi pa to sa Jewel in the Palace ni Jangyum, sa mga may edad na, no? Kasi nakapasok siya sa loob ng palasyo. Hindi bilang tagapaglingkod, kundi bilang prinsipe at potensyal na tagapagmana ng trono ng hari. Grabe. At nasa ng nanay niya all along? Dahil nanay siya, hindi niya papakain yung baby niya sa buhaya. Binantayan niya sa mga talahib kung sinong pupulot nung
baby. At anong nangyari? Pagkapulot sa kanya, baby pa to. Sabi nung prinsesa, maraming namatay na baby sa Israel. I'm sure may isa dong lactating mother na breastfeeding mother na wala nang pinapadede. Dahil pinatay ng tatay ko. Maghanap kayo ng isa. Dalhin nyo sa palasyo. At pagsabi ng prinsesa, sino nag-volunteer? Lumabas ang nanay sa talahib at nag-volunteer. Ako po. Grabe. At sino nag-breastfeed kay Moses? Yung sarili niyang nanay. Sa proteksyon ng palasyo ng hari na pumapatay sa kanila. Walang magawa ngayon yung hari kasi sa prinsesa yung bata. At kasama pa siya nung nanay niya. Nasaan yung tatay ngayon? Siya yung nasa labas. Kawawang tatay. Pero at least yung mag-ina nasa loob ng palasyo. Yun ang nangyari dahil sa faith nila. Dahil sa matinding faith. So una natin yung mapapansin dito. Tingnan nyo verse 23. They saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Dun sa verse 23 hanggang sa verse 28, may mapapansin kayong paulit-ulit na binabanggit na word. Fear. Afraid. Babalikan natin yan mamaya. Anong role ng takot sa paglaban sa faith? Kaya ng kalaban ng pananampalataya Ang contrast ng faith ay fear. So, dito, sa verse 23 pa lang, sinabi doon, ang dahilan. Hindi sila natakot. So, anong pangontra sa fear? Ilan sa inyo dito, marami kayong takot? Diba? Ilan sa inyo, pag tinignan nyo pa lang yung mga presyo sa grocery, natatakot na kayo. Diba? Parang, grabe. Ilan sa inyo, pag dumating na yung sulat sa inyo, yung love letter ng Meralco. Diba? Takot na takot ka magbukas. Diba? Diba? Ang daming takot natin sa future, sa bansa natin, sa nangyayari sa paligid natin, sa political instability, to everything. Ang dami nakakatakot. But you know, what silences that fear? Faith. When you see the hand of God upon your life, nakita mo yung ginagawa ni God, there's something in you that is summoned and to not be afraid and trust God. Faith in God influences the destiny of the next generation. Una na, may tatlo tayong pwedeng matutunan marami pa, pero tatlo lang muna yung focus natin for this day. Una, na ang faith natin ay nagkakaroon ito ng impact sa susunod na generation. Isipin nyo, walang kinalaman si Moses doon. Nagpapogi lang siya sa basket. Yun lang yung ginawa niya. Pero kung paano siya naligtas, dahil sa faith ng mga magulang niya yun. Ilan po sa inyo dito meron kayong anak? Let me tell you this. Sa mga may apo, may mga anak, apo sa tuhod, ang inyong faith ay makakaapekto sa tadhana ng susunod na henerasyon. Kaya po sa mga magulang dito na malakas ang faith kay God, gusto ko kayong i-honor. Hindi lang po natin yan para sa atin, para rin yan sa susunod na generation. Ang hope and prayer ko, si Luke at si Zoe, lumakas silang may takot sa Panginoon. Kasi titignan nila yung blueprint ng buhay ni Jinky and ni Tim and sasabihin nila, ito pala yung naging buhay ng magulang natin. May it be sa ating lahat na yung maging buhay natin ay pwedeng lakaran ng susunod na henerasyon. Tuloy natin yung kwento, no? Nawala. Dahil, dahil sa faith, nung malaki na si Moses, hindi siya pumayag na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Egypt. Sorry guys, medyo lumaktaw tayo. Hindi natin nakita yung teenage life ni Moses. Lumaki na siya. Kasi nga nasa Genesis yun Nung nagsusulat yung writer ng Hebrews, ina-assume niya na nabasa na natin yung Genesis. So, for more, subscribe to Genesis. O pwede yung basahin yun, no? Mrs. Tyron. Pero sabi dito, nung malaki na si Moses, panahon na mag-decide siya ng destiny niya. Nagkaroon siya ng choice. Kasi may isang Israelitang matanda
na slave na nilalatigo at hinahagupit. Nagkaroon siya ng choice kasi lumaki siya sa nanay niya, di ba? Ang nakakatuwa pa dito sa nanay ni Moses, sinabi sa kanya na Israelita siya, sinabi sa kanya kung sino talaga siya. At sinabi sa kanya na nagpapanggap lang silang sa palasyo. So si Moses nagkaroon siya ng choice. Ito yung choice niya. Pwede kong talikuran yung nagpadede sa akin na nanay at sabihin ko sa lahat na anak talaga ako ng prinsesa. Wala naman nakakaalam eh. Kasi maaaring pinapatay na nung prinsesa lahat nung kasama niyang tagapaglingkod nun eh. Ang natira na lang na pwedeng magsabi ng totoo yung breastfeeding mom niya na totoong mom niya talaga. Pwede niyang gawin yon. Pwede rin niyang ipapatay yung nanay niya. Diba? Para wala na siyang link sa pagiging isang Hudyo at manahin yung trono ng Ehipto. Marami siyang pwedeng gawin para siya yung magmana ng trono. Pero alam mo, pinili niya yung identity niya bilang isang Israelita. Hindi siya pumayag na tawagin siyang anak ng prinsesa ng Egypt. Pag nanood ka ng TV ngayon, ang daming mga pamilya ng politiko ang nag-aaway. Hindi pa nga eleksyon, nag-aaway na sila. Nagpapaunahan sila sa presidential race, vice presidential race, Congress, mayor, governor, all over the world. Political dynasties in the Philippines are already positioning themselves before the election. And in our time and age, para maging isa ka sa isang political family, yun ang iyong, kahit nga lang parte ka ng pamilya nyo, iboboto ka na eh. Kahit wala kang gawin. Di ba? Yun ang totoo, di ba? Real talk tayo. May mga bumoboto dito sa pangalan lang. Kilala to eh. Boto ko to. Di mo titignan yung ginawa niya, di mo titignan yung kakayanan niya, basta pangalan lang. Imagine niyo, demokrasya na tayo nito. Back in the day, monarkiya ito. Ganun kahalaga na anak siya ng prinsesa. Pwede niyang hawakan yon para samsamin lahat ng kayamanan ng pinakamakapangyarihang imperyo ng panahon na yon, which is Egypt. Pero hindi. Pinili niya, yung identity niya bilang Israelita. Ilan sa inyo, pag binigyan kayo ng choice, pipiliin nyo lagi yung madali. Di ba human nature naman sa atin na piliin yung madali? Nag-grocery ka, magbabayad ka na. Makita mo, mahaba yung pila. Dito maiksi, saan ka pipila? Siyempre doon sa maiksi. Ba't pahirapan yung sarili mo, di ba? Hindi. Nature na natin piliin yung madali at yung convenient sa atin. Kaya nga ang faith, kabaligtaran siya ng nature natin eh. Yung mapagsamantalang nature ng tao, makasariling nature ng tao, kabaligtaran nun yung faith. Kasi sa faith, ang uunahin mo, hindi yung kapakanan mo eh. Yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. And si Moses, nagkaroon siya ng pagpipili. Pinili niya yung mahirap na piliin. Ito yung nakalagay sa 25, mas pinili niyang maghirap kasama ng bayan ng Diyos kesa magpakasaya sa kasalanan na sandali lang. Wow! Wow. Isipin nyo, lahat tayo binibigyan tayo ng offer na magkasala. Diba lahat naman tayo natatempt, lahat naman tayo may mga tukso sa buhay. And then pag meron temptation sa buhay mo, tulad yan, easy money. Diba? Tataya ka lang ng konti, malaki daw yung balik sa scatter. Hindi mo alam, babawiin din pala sa'yo yun. Ang daming sugal ngayon ha. Kahit sa phone lang, di ka na pupunta ng casino, may sugal na. Kung wala naman sa Bible yung sugal, tsaka magagalit si Pastor Tim pag nalaman niyang tumaya ako dito. Sikat ko lang to. At least malaki yung 200 lang tataya ko, 5,000 yung itatama ko. Tapos yung 5,000 tinama mo, babawiin din sa'yo over the weeks. Hanggang saan lang wala na sa'yo, 100,000, 100,000, 1,000,000. Ang daming ganun. Binibenta na yung bahay nila, binibenta na yung kidney nila, makataya lang, mabawi lang yung nawala. There's always an easy option to get money. May lumapit sa'yo. Tipo mo talaga. Kaso may asawa ka na. Sabi ng mga barkada mo, yung palay na yung lumapit sa manok.
Hindi mo pa tutukain. Hindi naman malalaman ng asawa mo. Hindi ba malalaman ng pastor mo? Di ba? Lagi kang may option eh. Gagawin ko ba yung madali? Kasalanang panandalian lang? O pipiliin ko yung faith? Maghirap kasama ng bayan ng Diyos. Alam mo si Moses, alam mo ginawa niya? Paano niya ba napili yung tama? Ilan sa inyo dito gusto nyong matutunang piliin yung tama? Ilan sa inyo ayaw nyo ng tama? Gusto nyo ng tama na dala ng red horse? Tama. Ayun. Ito ang tama. O, so, kung ano mang tama yung gusto mo, si Moses pinili niya yung tama. Para kay Moses, ito daw, mas malaki ang pakinabang kung maghirap siya para sa Messiah kaysa sa lahat ng kayamanan ng Egypt kasi nakafocus siya sa reward sa future. Paano siya nakapagpili ng tama? Yun ang isang problema sa mga teenager ngayon, di ba? So, pag may mga anak na kayong teenager, bakit, Pastor, teenager na ba si Zoe? Bakit? Campus missionary ako noon, di ba? Hanggang ngayon. Baka nga ako nagpalaki sa anak nyo eh. Ang mga bata, ang mga teenager, yan ang napakalaking challenge. Kahit nga 20s eh, kahit 30s. Piliin yung tama. Para daw makapili ka ng tama, ito yung sabi sa ESV eh. He considered. Sabihin nyo nga, consider. The reproach of Christ, greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking toward the reward. Alam nyo ba kung ano yung consider? It's an accounting term. Sinabi ko ito last week eh, but inulit na naman siya dyan. It's an accounting term that denotes thoughtful calculation and deliberation. Pag sinabing consider, kino-compute. Ilan sa inyo dito magaling mag-compute? Diba? Pag kayo nag-grocery, no? Pag hila mo, alam mo na kung magkano yun. Pagdating, kinakabahan ka na. Diba? Sana sumakto. Nagko-compute ka na, nagka-calculate ka na. Yun ang ibig sabihin ng consider. Tinatansya niya. Hindi siya bulag. His faith is not blind. Hindi ito bulag na pananampalataya, hindi nag-iisip. Hindi ganun. Yung kulto yun eh. Ganun ang mga kulto, di ba? Huwag kang mag-isip, maniwala ka na lang. Yan ang mga kulto. Maraming kulto ngayon. Hindi kulto yung faith ni Moses. He considered, nag-iisip siya. Accounting term nga yun eh. Ano daw kinonsider niya? Kinonsider niya na yung faith in God gives us a perspective that honoring God is greater value than all the worldly wealth. Pag siya pinili niya maging prinsipe at sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng Ehipto, pinalaki siya ng nanay niya na alam niya yung tama, na si Yahweh yung tunay na Diyos. Alam niya na darating yung panahon, lahat ng kayamanan ng Egypt, lahat ng karangyaan at kapangyarihan, mga babae, mga militar na nasa kamay niya, mawawala lang din. So, nag-calculate siya. Sasayangin ko ba yung buhay ko sa panandaliang kasiyahan lang? O gagamitin ko yung buhay ko na may eternal value? Pag si God kasi yung pinili mo, para kang dehado eh. Kasi maghihirap ka. May mga hindi ka pwedeng gawin na pwedeng gawin ng iba. Pero sa tansya ni Moses, sa pag-consider niya, mas malaking kapakanabangan yun in the long run. Kasi ang value nun, eternal. Kahit mamatay ka na, aanihin mo yung pagsunod sa Diyos. Aani ka ng mabuti. Aani ka ng relasyon sa Diyos. Aani ka ng dividends, ROI, return of investment na mas matagal kaysa magkasala ka at magpakasaya ka sa panandaliang kasalanan na sisingiling ka rin pagdating ng araw. Alam mo, ang kasalanan para yung sugal. Papanalanunin ka muna niyan sa umpisa. Parang sa scatter. Tas babawian ka niyan sa dulo. Ganyan na ganyan ang kasalanan. Mag-enjoy ka lang muna sa umpisa. Pero sa dulo, puro pighati at paghihirap at pagsisisi. So sabi ni Moses siguro, total lahat naman ng tao maghihirap, piliin ko ng maghirap para sa Diyos. Kesa maghirap dahil sa consequence ng kasalanan. So wais pala tong si Moses. Wais siya kasi nung pinili niya yon, tinawanan siya nung kalaban niya sa nakalaban niyang prinsipe. Meron siyang kalaban na prinsipe na kasama niya lumaki sa palasyo. Siya yung naging paraon nung namatay na yung paraon. Sa kanya pinamana yung Egypt. Natatawa siya kasi na kay Moses na sana
yung pagkakataon na maging pinakamayaman, maging Elon Musk ng generation niya. The richest man in the world, the most powerful man in the world. Pero pinili niya yung invisible God na wala namang nakakita. Natatawa yung kalaban niya. Natatawa yung pinsan niya habang umuupo sa trono at kinokoronahan na paraon ng Egypt. Natatawa siya kung gaano ka-stupido itong si Moses sa pagpili ng Diyos na hindi naman nakikita. Pero para kay Moses, pinili niya yung tamang choice. Naaawa siya sa pinsan niya na umaakyat sa trono ng Ehipto. Pinakamakapangyarihang tao na niluluhuran ng lahat. Na sa isang pitik lang, lahat ng mga kababaihan na gusto niya, lahat ng mga bansa luluhod sa kanya. Naaawa siya dahil nilagay ng kanyang pinsan yung tiwala niya sa panandaliang kayamanan na lilipas din. Magkaibang perspective, no? Sa perspective nung paraon na nagmana ng trono, naaawa siya sa kastupiduhan ng pinsan niya. Si Moses naman naaawa sa pinsan niya na pinili yung mga Diyos-Diyosan kesa sa tunay na Diyos ng Israel. Faith gives you a different perspective. Maaaring nakikinig ka ngayon at tinatanong mo, anong kinalaman nito sa buhay ko? Ano bang kinalaman ni God sa buhay mo? Paano mo ba tignan si God sa buhay mo? Baka kailangan mo ng ibang perspective. Kasi maaring hindi tayo marunong tumansya ng greater value. Ilan po sa inyo nakapunta na kayo sa sanglaan? Sanglaan. Pawn shop. Ako pa lang ang nakapunta sa sanglaan. Kawawa naman yung buong pamilya ko. Kawawa naman kami. Kami lang nakapunta ng sanglaan dito. Wala pa. Nakapunta dito. Paalala ko noon, grade 6 ako. Kailangan namin pumunta sa sanglaan para may pang-tuition. Wala pa ba naka-experience nun dito? Grabe kayo, ha? Grabe kayong mga buhay nyo, ha? Nakahiga kayo sa pera, ha? Oh, so kami, kailangan namin dumaan doon. Sorry naman, ha? And alam nyo, sa sanglaan, pag kinuha yung alahas, yung nagsasanla, meron siyang kakayanan na makita kung peke o hindi yung binigay mo. Try mo magsanla ng peke para mapahiya ka. O kaya, yung pinagmamayabang ng nanay mo na gold daw, dalin mo dun sa sanlaan para malaman mo talaga. Anak, para sa ito, gold talaga to. Talaga ba, Nay? Di ba? Dalin mo dun sa sanlaan, malalaman mo. Anong meron yung nagsasanla na wala yung snatcher? Kasi ang snatcher magaling yan eh. Kaya niyang, uy, ayos yung business nito ah. Mamaya wala ka ng hikaw. Dumaan lang, no? Pero alam mo kung anong wala ang snatcher na meron yung nagsasanla? Meron siyang perspective para malaman kung totoo o peke yung ginto. Tinrain sila ron. Meron siyang magnifying glass na naghahanap ng mga... Hindi ako kasi nagsasanla, so hindi ako expert dito. Pero I'm sure meron silang art at training para malaman yung fake sa hindi. Yun ang problema ng mga tao sa mundo ngayon. Tinitignan nila yung buhay nila at wala silang ganong perspective. Hindi nila makita na kayamanan ang Diyos. Akala nila ang Diyos peke yung ginto. Ang mga tao naman sa mundo, akala nila ang totoong kayamanan yung pera. Kaya ilang relasyon na nasira sa pera. Isipin mo, yung mga pinakamatataas na opisyal ng bansang ito, nag-aaway dahil sa pera. Tumakbo sila sa banner ng unity. Hindi ako namumulitika dito, wala na ako pinopromote na kahit ano eh. I'm just stating the reality. Itong pinag-aawayan nila ngayon. Hindi lang yun sa kanila ha. Kahit sa mga pamilya ngayon. Ilang tao ang nagsakripisyo ng pamilya nila para sa mas maraming pera. Ilang tao ang tumalikod sa Diyos para mas maraming pera. Maaring yung iba hindi pera ang problema. Babae, lalaki, karangyaan, fame, kasikatan. Di baling maghubot-hubad siya, basta sumikat lang, maraming likes. Kahit ipakita niya na yung kaluluwa niya sa TikTok o sa Reels para lang ma-monetize. Ilang tao ngayon ang binibenta ang sarili para sa panandaliang ginhawa.
Eh kasi ito yung uso eh. Pag nag-Jesus-Jesus ako, mawawala yung likers ko. Mag-aapatu na lang ako. Kahit ang ibig sabihin nun, gusto mo ako, gusto kita. Gusto mo ako, gusto kita, doon tayo sa apartment ko. Yun ang ibig sabihin nun. Pero dahil uso, sayo lang tayo. Pastor Tim, kung talaga sisira mo yung apat to kasi hindi ka nagdi-TikTok eh. O sige, mag-TikTok ako next week. Mag-practice muna ako ha. Oo. Pero sinasabi ko lang, madaling makiuso, madaling makigaya, na hindi naman natin naiintindihan. Wala tayong perspective. Faith in God gives us a perspective that honoring God is greater value than all the treasures of the world. Na pag in-honor natin si God, mas malaking kapakinabangan yon kesa sa lahat ng kayamanan ng mundo. Buti na lang, yun ang pinili ni Moses. Meron akong picture na papakita sa inyo. Picture ko to ng graduation. Yan yung mga nila-life group ko nung college. So, nagpicture kami kasi nga pupunta na kami ng abroad. Yung iba kong, yung natuloy lang dyan sa abroad, yung nasa gitna. Pero lahat kami gusto namin mag-abroad. Natatandaan nyo ba noong 2010, lahat halos na nakita nyong nag-aaral nakaputi? Kasi nagbukas ang pinto ng Europa at ng Amerika, pag nurse ka, pwede ka mag-migrate. Hindi naman yun dahil nakigaya lang ako sa uso noon. Kasi matagal na sa pamilya namin talaga na may mga nurse. So yung sa side ng nanay ko, yung mga family members namin doon, nagmamigrate sa ibang bansa, sa Texas. At ang passes, para iwanan tong mahirap na bansang to, nursing. So noong 2010, nag-nursing ako kasi katulad ng marami kong, pag tinatanong ko sa school, o ba't ka nag-nursing? Para makatulong po sa tao. Pero gusto ko talaga mag-abroad kasi gusto kong yumaman. Yun ang totoo. Sino bang ayaw yumaman dito? Sino ba dito gusto maghirap? Meron ba dito nagigising, sana maging mahirap ako ngayon? Yes, ang sarap. May ganun ba sa inyo? Wala naman, di ba? Lahat naman tayo gusto natin guminhawa. Ako ganun din. Kaya ako nag-nurse kasi gusto ko maging maginhawa. Dati maginhawa kami. Nung nawala yung nasira yung family ko, hindi na kami maginhawa. Siyempre gusto kong bumalik sa ginhawa. Ayoko nang umasa sa mga nag-fail sa akin. Gusto kong gawin sa sarili ko paraan. Gusto kong mag-abroad, maraming pera, bumili ng bahay, ng kotse, para walang masabi mga kamag-anak ko sa akin. Yan si Tim, nung 17 years old. Yun yung pangarap ko rin, kasama ng mga kaklase ko. Pero alam niyo nung edad ko na yan, may mga misyonero sa Amerika na nagsabi sa akin ng katotohanan, Tim, anong magiging buhay mo kung punong-puno ka ng pera, pero mas punong-puno ka ng galit? Kasi gusto mong maghigante. Kasi gusto mo may patunayan. Kasi gusto mong ayaw mo nang maliitin. Anong klaseng buhay yung meron ka? And alam mo, nagpapasalamat ako na may nagpakilala sa akin kay Jesus nung bata pa ako. Kasi kung hindi, hindi ko gagawin yung tamang desisyon. Hindi ko mako-consider. Wala akong perspective ng isang parang nagsasanla na makita na yung tinatahak ko palang daan papunta sa kapahamakan. And 17 years, anniversary na, 17 years anniversary na ng faith ko. Kasi 17 years na akong Kristiyano eh. Salamat sa Diyos na nung 17 ako, narinig ko yung katotohanan ng salita niya. At nalaman ko na ang Diyos, ang relasyon sa Diyos, ang pinaka-importanteng kayamanan. Ngayon, hindi ko sinabing huwag kayong mag-abroad, huwag kayong kumita ng pera, magtrabaho tayo, pero huwag niyong gawin yon para lang sa pera. Huwag niyo lang gawin yon dahil meron tayong pag-asa ng kaginhawaan na mawawala lang din. Isang gera lang yan, wala na yan. Isang gera lang na kumakatok na sa ating pintuan. Diyan sa West Philippine Sea, diyan sa Gaza, diyan sa Ukraine. Nagbabantang kumalat sa buong mundo. Nagpapasalamat ako na natagpuan ko yung kayamanan nung nasa tamang edad ako. Kaya ngayon, hindi pa ako masyadong may edad, no? Actually, galing kami sa summit ng mga senior pastors ng buong Every Nation. 150, imagine nyo, 150 senior pastors
sa buong Pilipinas. 150 churches. Sa Pilipinas pa lang yon. Sabi sa akin nung kasama ko, Pastor ka na? Ang bata-bata mo pa eh. Sabi sa akin, ay talaga maniwala. Na-offend ako. Excuse me? Sabi ko, 17 years na. So, syempre, yun ang ano mo eh, yun ang response mo eh. Ay, parang sabi niya, pasyado ka pang bata. Dapat sa hindi ka pa nagpapastor eh, sabi sa akin. Di ko na sabihin kung sino kasi mga kaibigan ko yun eh. Nalakuan lang naman kami. Pero in my heart, na-offend talaga ako. Alam mo yung nagbibiruan lang kayo, pero na-offend ka. Pero alam mo, napatanong din ako sa sarili ko, ba't ba nga ako bata pa nagpastor na? Kasi normally, nung age ko, ang mga nagpapastor yung mga matanda na. No offense kay Pastor Henry kasi 95 na yun si Pastor. Sorry, Pastor Henry. Nadali na naman. Baka magalit na sa akin. Thank you, Pastor Henry. Mahal na mahal mo kahit gino-joke kita. Nung panahon namin, ang nakikita ko mga pastor may edad talaga. Tinanong ako ni Pastor Ernie, dapat ba ang mga nagpapastor, yung mga wala ng lakas, except lang kay Pastor Henry kasi nakita niyo mo si Pastor Henry, tinatakbo, mula bahay hanggang dito, tinatakbo lang yan. Parang warm up niya pa lang yun guys hindi pa siya tapos, mamaya. So, but yung karamihan ganun, pag may edad ka na, tsaka ka maglilingkod kay Lord. Tapos na-realize ko, sabi ng Bible, alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa, habang may lakas ka pa. So, habang may kaibigan ako, niloloko ako sa summit, at na-offend ako, ito yung, kaya ko siya napatawad ng mabilis. Kasi ito yung nilagay ni Lord sa isip ko. Buti na lang bata ka pa naglingkod kay Lord. Kasi malakas ka pa, marami ka pang magagawa. Ngayon, ang tagal ko na nasa ministry. 14 years. 14 years na pastor. Sabi ko nga dun sa nagbubuli sa akin, 14 years na po akong pastor. Mas matagal po sa inyo. Hindi, joke lang. Ay, yabang no? Punong-puno ka ng humility, pastor team. Sorry guys. So, alam niyo, sabi, pili si Lord ng mga hindi perfect. Ako na yung una. So, sa ano sabi ko, pasensya na po kayo, 14 years na po ako sa ministry. Nagulat siya, 14 years ka na. And hindi ko to niyayabang, by the grace of God lang to. Kaya ako to sinasabi sa inyo, kasi nga, may nag-reach out sa akin nung bata-bata pa ako. Ito yung desisyon na hindi ko pinagsisisihan sa buhay ko. Kasi ngayon, kaka-34 ko lang. Ang tagal ko na sa ministry. And hindi naman to sa pagmamayabang. Ilan sa inyo, pag narinig nyo na yon, alam nyo, kayabangan na yung kasunod. Di ba, pag may kausap ka, hindi naman sa pagmamayabang. Ilan sa inyo, pag narinig nyo, kayabangan na yung kasunod nun, di ba? Oo. So, hindi naman sa pagmamayabang. Pero papuri sa Diyos. Ang tagal ko na rin na walang malay na ginagamit na pala ako ng Panginoon para i-bless yung napakaraming buhay. And sasabihin ko sa inyo to, hindi lang dahil ang galing lang ng desisyon ko, parang nga siyang tsamba lang para sa akin. Tsamba lang yon. Kasi kung hindi ako naabot ng mga missionary, baka nasira na yung buhay ko ngayon. Dahil wala nang sumisira pa sa buhay ng tao, kundi sobrang daming pera. Sobrang daming pera, sinisira ang isang tao. Dahil meron lang tayong limit sa kaya nating i-manage nang hindi tayo tumitiklop sa faith natin kay God. Kaya minsan, pag kulang ang pera, huwag kang magagalit kay God. Kasi ibibigay lang niya sa atin yung kaya nating hawakan nang hindi bumibitiw yung faith natin. And darating yung panahon, kaya na nating humawak ng mas malaki. Kasi mas malaki na rin yung kapasidad ng faith natin na hindi bumitiw kahit malaking kayamanan yung ipinagkatiwala sa atin. Patatandaan nyo ito, nakita ni Moses na mas matinding kayamanan ang sumunod sa Diyos kaysa sa mga panandaliang kaligayahan sa mundo. Dahil din sa faith, nagawang iwan ni Moses ang Egypt. Iniwan niya. Iniwan niya yung trono niya. Iniwan niya yung mamanahin niya dapat, yung karangyaan. Sana may estatwa siya doon. Hanggang ngayon, may puntod siya doon sa pyramid. Pag hinukay mo, nandun si Moses. Ba't hindi makita yung bangkay ni Moses ngayon? Hindi siya naging paraon mga paraon lang yung pinipreserve Kasama ng mga ginto nila at ng mga kasambahay nila. Kabawa naman yung mga kasambahay, sinasama sa libing ng paraon. Hindi siya natakot sa galit ng hari. Nagpursigi siya kasi parang nakita niya ang Diyos na invisible sa iba. Ngayon, napansin nyo na naman yan, hindi siya natakot.
Inulit na naman yan. May theme eh. May umuulit-ulit na theme about fear. Kaya niya yun napili na iwanan yung karangyaan dahil hindi siya takot. Ilan sa inyo alam yung minsan hindi natin masacrifice yung karangyaan kasi marami tayong takot. And totoo naman, ang pera nakakaalis ng takot. Di ba? Di ba? May kailangan ka, basta may pera ka, ang bilis. Yan ang security mo eh. Di ba pag natatakot ka, tignan mo lang yung bank account mo, thank you Lord. Pero alam nyo ba na yung kapangyarihan ng pera na mag-alis ng takot, may expiration date. Dahil ang mas maraming pera ay nagdadagdag din ng mas malaking takot. Takot na mawala ito sa'yo. Takot na paano ka na kung wala na ito. Mga takot na hinarap ni Moses at napagtagumpayan niya. Wala ka nang makukuha sa isang taong walang-wala. Wala nang makakalaban ng Diyos sa purpose ng buhay niya dahil sinacrifice niya na lahat sa Panginoon. And He left everything. At paano niya nagawa yun? Ito yung curious, na paano siya nakapagpursige? Kasi parang nakita niya ang Diyos na invisible sa iba. Bakit parang lang, Pastor Tim? Kasi walang nakakita sa Ama. Wala pa nakakita kay Yahweh. Pero nabanaag ni Moses si Jesus, ang angel of the Lord. Siya ang kumaharap, si Jesus ang umaharap, ang angel of the Lord ang umaharap kay Moses. Na representative ng Father. Pero wala pa nakakita sa Ama. Anong nakita ni Moses? Paano siya lumakas ang faith? Isipin mo, may kausap ka na hindi mo nakikita. Ako ang Diyos ng Israel. Ako ang gumawa ng langit at lupa. Huwag kang papatay. Huwag kang lilikha ng anumang imahe sa langit at lupa at luluhuran ito. Mga 10 utos yan. Isipin nyo, tinig lang yun. Grabe yung faith niya, no? Tinig lang, hindi niya nakikita. Pero anong sabi dyan? Kasi parang nakita niya na ang Diyos na invisible sa iba. Basahin ko sa ESV, By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king. For he endured as seeing him who is invisible. Paano daw siya paano niya napili lahat ng yun? Para ba niyang nakita ang Diyos na hindi nakikita ng iba? Paano ba yun? Ilan sa inyo dito, tanong niyo rin yun, paano ba yun? Napapakita ko sa inyong illustration. Alam niyo kung ano ito? Yan ang ginagawa ng mga forensics sa isang crime scene. Fingerprinting. Pag nagkaroon ng krimen, darating yung mga police doon, yung mga forensics, at i-analyze nila yung crime scene. Kaya di ba pag nagkaroon ng krimen, soko. Maglalagay sila ng dilaw na linya, walang pwedeng lumapit. So anong gagawin nila? Maghahanap sila ng prints para matukoy kung sino yung suspect. Yung prints ba na yan, nakikita mo? Hindi. Pero it would take technology, may lalagay sila doon, ibabrush nila, lalabas yung prints. Ganon din si God sa buhay natin. Hindi mo siya makita. Pero alam nyo ba, may mga fingerprint siya sa buhay natin. Anong ibig sabihin nun? May daliri ba ang Diyos, Pastor Tim? Hindi literal na fingerprint. Meron siyang, pag ang Diyos nakita mo, yung ginawa niya sa buhay mo, makikita mo that His fingerprints are all over your life. Na kahit nung bata ka pa, nandun na si God. When we see the visible imprints of the invisible God in our life, we will live by faith and not by fear. Paano ba tayo hindi makontrol ng fear? Paano ba tayo hindi makontrol ng pagmamahal ng pera? Paano ba tayo mamumuhay by faith? Sabihin niyo sa akin, by faith. Kailangan mabanaag natin yung mga prints, yung pag sabing imprint, yung mga marka ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo ba na mga may marka ang Diyos sa buhay natin? Ito pag ako nagkukwento ng testimony ko, lagi kong sinisimula nung 17 years old ako. 17, nakilala ko si God, may mga missionary. Pero ito yung na-realize ko nung nag-aaral ako nito para sa inyo. Sa pipreach natin dito sa 2 p.m. Ang imprint pala ng Diyos sa akin, hindi nagsimula nung 17 ako. Mula nung bata pa ako, nandun na ang Diyos sa buhay ko. Tinignan ko nga yung dedication certificate ko, yung mama ko. Papa ko, in-offer ako kay Lord.
sa isang Christian church, isang mega church na Christian church. Bata pa ako noon. Wala pa akong choice noon. Dinedicate na ako sa Panginoon. Ilang beses na ako dapat na disgrasya, ilang beses na ako napunta sa aksidente. Maswerte ka lang, Pastor Tim. Nasa iyo talaga ang swerte. May balat ako. Kung swerte lang, hindi. Hindi siya swerte lang. Ang Diyos, pinipreserve na ako. Iniingatan na ako. Kasi meron siyang magandang plano sa buhay ko. Kapatid, ito yung di mo nakikita, kaya ka natutulog ngayon. Oo, kaya ka kunyari nakikinig ngayon. Oo, hindi mo nakikita. Raj, ang lakas ang tawa mo. Hindi mo nakikita na mula nung kabataan mo, nandun na si God dahil hinahanda ka niya sa isang magandang purpose. Ito yung faith, ito yung prayer ko. Sana makita mo. Nandoon ka pa hinahanda ng Diyos. Alam niyo pa paano kami hinanda ng Diyos? May tiyahin ako na nurse. Nagtatrabaho siya sa New York. Siya yung unang naging Kristiyano. Nagpapadala siya ng mga Bible sa pamilya ko. Yung nanay ko noon, ano pa siya, madre pa siya. So hindi naman nag-aasawang madre, di ba? Wala kami dapat ngayon eh. Isipin niyo yun. Pero ganun talaga yung imprint ng Diyos sa buhay namin. May isang na-born again tiyahin ko yun. Meron ba ditong mga tita? Makapangyarihan ng mga tita, ha? Dahil sa tita ko, kaya yung buong family ko na-save. Papadala siya ng NIV. Napapadala siya ng mga nurse yun eh. Kaya ako nga gusto mag-nurse kasi nilook up ko yung tita kong yun eh. Napaka-generous. Nagpapadala siya ng mga kung ano-ano sa Amerika, mga juice, mga lahat ng goodies. At lahat ng tracts, Christian tracts. Mga babasahin, coloring book, lahat. Noon kasi cassette eh. Hindi na to alam. Cassette tapes. At VHS. Left Behind. Mga ganun, pinapadala niya lahat yun. But imagine, that was the imprint of God in my life. May isa sa pamilya ko na na-save. Nakilala sa Diyos. Buong pamilya namin nakakilala sa Panginoon. Ilan sa inyo kayo yung una sa pamilya yung naging Kristiyano? Do you know that you are a blessing to your family? Through you. Salvation will come through the family. Nung nakita ko yon, nakita ko na iningatan ako ng Diyos for a reason and a purpose. My friends, ito yung na-realize ko. Kaya pala gusto ko na maraming pera is because the reason I fell in love with money, and I'm a lover of money before, is because my life was by fear. I thought, ang akala ko, pera yung sasagot sa fears ko. Natatakot akong lumaking mahirap. Natatakot ako na walang trabaho. Ilan sa inyo tinatakot kayo ng mga magulang nyo? Gusto mo lumaki, basurero? Di ba? That fear is implanted on you very young. And it grows. Natatakot ako na magkasakit tas wala kaming pambayad. Natatakot ako na maliitin ng ibang tao. It's fear. We're controlled by fear. You just don't know it. Sobra tayong ginagapos ng takot natin. Diba? Takot na takot tayong hindi makabayad, hindi na tayo mag-church para magtrabaho. Diba? Di bali na, walang church. Di bali na, walang discipleship. Di bali na, hindi ako mag-pray. Basta maraming pera. Yan ang, because we're controlled by fear. Pero kung makikita lang natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, hindi na natin kailangan makontrol ng fear. Hindi na natin kailangan maging by fear, kundi by faith. Alam nyo ba, na ang utos, pag nagbasa kayo ng buong Bible, at sinurvey nyo lahat ng verse sa Bible, ang utos na do not be afraid, do not be anxious, huwag matakot, huwag mag-alala, ay 12 times na mas marami kaysa sa utos na huwag gumawa ng Diyos-Diyosan, at 4 times na mas marami kaysa sa warning na magka-pride. Overwhelming majority ng mga babala ng Diyos, huwag ka matakot, huwag ka matakot. Kasi ang tao lumayo sa Diyos dahil sa takot. Kahit nung pinakauna pa lang, sa garden pa lang, tinakot siya nung ahas, si Eva. Baka ang Diyos, hindi talaga siya mabuti. May pinagkakait siya sa'yo, kainin mo yan. Huwag kang makikinig dyan, kainin mo yan. Paano kung ilaglag ka ng Diyos mo? Kainin mo yan, maging malaya ka. Even in the very beginning, our relationship was destroyed by fear. Why do you think faith
is what God wants of us. Kasi lahat yan nagsimula sa hardin. Nung pinapakain si Eva ng prutas, natakot siya, paano nga no, kung ino-onse ako ng Diyos na to. Gusto kong mabuhay na hindi ko na kailangan magtiwala sa Diyos. Ako yung magiging Diyosa. I will eat this fruit for myself and become a goddess. Nakita ni Adam. Gusto na rin ni Adam maging goddess. Hindi. Gusto na rin ni Adam maging God. So kumuha siya ngayon ng kinain niya ngayon. Pareho sila ngayon na because of fear, napalayo sa Panginoon. The overwhelming majority of verses tells us this. Huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa Panginoon. Lastly, verse 28. Dahil sa faith niya, tinatag niya ang Passover at inutos niyang bisikan ng dugo ang mga pintuan para hindi patayin ng angel of death ang mga panganay na lalaki ng mga Israelites. Kung alam niyo yung kwento ni Moses, pinapanood yan tuwing mahal na araw. Hinusgahan ng Diyos yung Ehipto. Kaya nga naawa siya sa pinsan niyang paraon eh. Isipin niyo, naawa siya kasi huhusgahan ng Diyos yung Ehipto. Lahat ng panganay na anak nila mamamatay. Katulad ng ginawa nila sa mga Israelita. Pinadala ng Diyos ang anghel ng kamatayan. At alam mo kung ano lang magliligtas sa kanila? Kung may dugo ng tupa na ipapahid nila sa pinto. Baka mamaya pag uwi ninyo, dumaan kayo ng latex at maghanap ng mga tupa doon. At ipigano nyo sa... Hindi yun ang yung Passover ng mga Israelita. Pero alam nyo kung sino talaga yung tunay na Passover lamb? Nagkaroon ng isang tupa na sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi na dadatnan ng kamatayan ang mga sambahayan. Hindi ang dugo niya na pinapahid na literal, na parang pintura. Kung hindi ito ay sa pamamagitan ng faith, by faith, sa pananampalataya, na-access mo yung dugo niya. Ibig sabihin yung kapatawaran ng kasalanan at ikaw ay lalaktawan ng kamatayan. Kaya sino man sumampalataya kay Jesus ay lalaktawan ng kamatayan. Mamamatay tayo, pero ibabangon niya tayong muli. Kapag na kay Jesus ka, kahit mamatay ka pa, kahit mamatay pa tayo, mabubuhay tayong muli. Ilan sa inyo rito gusto nyo ng buhay na walang hanggan? Gusto nyo rito ng dugo ng kordero ng Diyos? Tumayo tayong lahat at manalangin. Mga kapatid, hihilingin ko lang na pumikit tayo ngayon. Huwag kayong matutulog. Pikit lang. Ang gagawin natin ngayon ay mananalangin tayo sa Panginoon Diyos. Narito siya sa ating kalagitnaan. Nakakatuwa sa Panginoon. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, tayo maliligtas. At ang pananampalatayang yun ay hindi pwedeng gawin ng iba para sa'yo. Ikaw talaga yung gagawa nun. Ikaw talaga yung sa'yo manggagaling yun. Sa biyaya pa rin ng Diyos, pero gagawa ka ng desisyon. Sa oras na ito, sino man sa inyo ang nais ibigay ang inyong buhay sa Panginoong Diyos. Katulad ni Moses, na nagtiwala sa dugo ng tupa sa Passover so that death will pass over. Maaari niyo bang itaas yung kamay ninyo ngayon? At kayo ay lead ko sa panalangin. Panginoong Jesus. Sige, sambitin ninyo. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay anak ng Diyos. Pinanganak, nabuhay, namatay, at nabuhay muli para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ang pananampalataya ko ay nasa iyo. Sa ngalan mo, ako ay ligtas. Sa ngalan ni Jesus, ako ay may kapatawaran. Sa ngalan ni Jesus, ako ay may buhay na walang hanggan. Ito ang aking samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung kayo ay
manalangin ng buong puso. Kayo ay tumawid na mula sa kamatayan papuntang buhay. Welcome to life. Eternal life in Jesus Christ. Mga kapatid, sana sa pagbalik natin sa ating mga tahanan, baunin natin ang bagong perspective. Ano ang tunay na kayamanan? Ang Diyos ang tunay na kayamanan. At anumang kayamanan na wala ka o wala ako, kayang punan ng Diyos dahil siya ang may-ari ng langit at lupa. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba dahil siya na may-ari ng lahat ang may hawak ng ating mga kaluluwa. Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hangganan, tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hangganan, tunay ang iyong katapatan. Kaya ng ibon sa kalangitan, damdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyo, mga liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang aming kailangan. Napakasarap pong makinig ng salita ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yung kakambal ni Jacob. Dahil sa single meal lang niya, pinagpalit niya yung reward niya sa Panginoon. Kaya iyak siya ng iyak nung huli sa huli. Ganon din po yun. Lagi natin tandaan yung the parable of the lost treasure. Yung po si Jesus. Habang nasa atin si Jesus, maligaya ang buhay natin. Sa tuwing nawawala siya, napapalayo tayo, nalulungkot tayo. Kasi siya talaga yung natin. So mag-pray po tayo. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Matibay na sandigan namin, Panginoon. Matibay na kalakasan po namin. Nawa po sa pag-uwi po ng aming mga tahanan, baon-baonin namin ito at huwag kalimutang i-share sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay, at nawa pagpapalain mo po. Gawin mong makapangyarihan yung mga narinig nilang salita. Gawin itong magkabilay talim ng tabak, Panginoon, na magpapaalala sa mga tao, sa mga kasalanan ng tao, Panginoon. Ama, sa oras na ito, pinupuri ka namin, dinadakila. Ikaw nawa ang maluwalhati
sa pagbulay-bulay po namin ng salita mo. In Jesus' mighty name. Amen. Huwag po niyo kakalimutan sa Sunday, mas makapangyarihan po yun, anak. Pinapanabi ko lang kayo na huwag niyong kalimutan. Kasi nasa huli po ang, sabi ng mga kain na limangon, nasa huli ang taba. Ang sa huling natin. So, umuwi po tayo ng payapa. Umuwi po tayo ng payapa at ligtas. At hayaan po ninyo, mag-fellowship ulit tayo para masaya tayo next week. So, maininawa ang pagpapala ng Ama sa pangalan ng Anak. Amen. Amen. God bless you all po. Pwede pa naman tayo mag-fellowship diyan bago kayo umuwi. Pero kung nagugutom na kayo, umuwi na rin kayo. Kasi nagugutom na rin kayo. Hindi po, ginodyo ko lang kayo. Alam ko, busog na kayo. Busog na kayo.